student enrollment. And next is average monthly interest rate. Now, ang tanong ko sa inyo, saan natin kadalasan makikita itong mga information na to? Itong tatlo na to. Sige nga po, sa chat box natin. Chat box ka lang ako ha, hindi pa ako nagtatawag. Mamaya magtatawag po ako. Okay, so make sure na nandyan po kayo sa harapan ng inyong mga laptop. Okay, itong tatlo na to, itong mga binasa ko, saan natin to kadalasan? Or yung color nung magiging selection po natin. So, for example, sa female, gusto ko pag female yung sinelect, kulay pink. So, meron po tayong preview, kita nyo po dito. So, gusto ko po maging kulay pink siya pag female. And kapag male, maging color blue. Yan, light blue lang. We also have the advanced options. So, dito po sa advanced options, so meron pa pong mga additional settings. For example, show help text for a selected cell. So, ito po is mag-a-appear po siya kapag sinelect nyo yung cell po na yon. So, hindi ko na po siya isa-select. And if invalid po yung data na ilalagay, for example po, nag-type po siya na wala dito sa choices natin, pwede pong ma-reject yung input or pwede lang pong mag-show ng warning. So, first, let's try po na mag-show lang ng warning. And for the display style, ito po yung chip, yung nakikita niyo po na parang oblong shape. Pwede rin pong arrow, na magkakaroon lang ng arrow down. And also plain text. So yung plain text is, mag-a-appear lang po yung choices once na sinelect niyo po yung cell. So para po mas maganda, dahil medyo unique po ito sa Google Sheets, iselect lang po natin yung chip. And then once you're done, click done. So, balik po tayo dito po sa ating cell. So, dito po sa I5, J5, meron na po tayo nung ating chip. So, click lang po natin yan. And you can see na mag-a-appear na po yung ating female and yung ating male. And pwede na po kayong mamili kung ano po yung gusto nyong piliin. So, siguro hindi siya masyadong obvious yung usefulness nito pag dalawa lang yung tinatype po natin, male or female lang. However, kapag po magseselect tayo, for example, doon po sa registration natin, di ba? Marami tayong regions. 3 days. Maganda po na magamit natin yung list. Mo gani, lasot sa dapat na Diba? So, okay po ba? Nakasunod po ba tayo doon po sa ating data validation? Can I get a thumbs up po sa ating mga participants? Grabe akong hyperacidity Ayun. sa tambal. So, may one thumbs up. Ayan. Katong So, silicoxib. mukhang nagets po nila yung data validation. So, in the same way, gagawin din po ulit natin yung data validation. No, dito nawala po yung sa sakit. Pero hindi na po ng sakit. five. Ang So, puto-puto. mamili po kayo. Dili, One and five dili lang kay ko kakaon. yung Manggod kay makipili. sakit akong So, kuan. sir, bakit 1 Tutunlan. and 5 lang? So, hindi ko rin po sure. Nahubag. So, baka po, isipin natin, kuyari bibili siya. Tapos, pwede kang mamili kung 1 item lang or bundle of 5. Ayan. So, pwede pong ganun yung isipin natin na logic dito kung bakit 1 or 5 lang. So, once again, pwede nyo po siyang i-click. Kapag po hindi pa naka-open tong data validation rules, so, punta po ulit kayo ng data and then data validation. However po, if naka-open naman na po ito, pwede nyo na po kayo mag-add rule. So, check nyo lang po yung range kung saan naka-apply. Tama po ba? I6, J6 po ba? Tama po. So, as you can see here, nakaselect po itong aking cell and yung address niya po or yung name niya is I6, J6. So, dito naman, itry naman natin yung atin pong drop down from arrange. So ang pinagkaiba lang po nito is kapag nag-drop down po tayo, yung sa drop down lang, itatype pa po natin yung mga value. So mag-type mo po natin yung isa, mag-add tayo, type mo po yung pangalawa, tapos kapag mayroon pang iba, add lang po ng add. However, if magda-drop down tayo from arrange, pwede na lang po natin i-select
yung mga data na magiging included dun sa listahan natin. So, for example, here, drop down from arrange, click nyo lang po yung select data range, and then, i-highlight nyo lang po yung G6 to H6, and click OK. So, automatic po, mag-a-appear po yung mga choices dito po sa ating data validation window. So, you can also select yung color. So, dito naman, pwedeng, kung gusto mo, color red. Pag 1, kasi isa lang yung pinili. Kapag 5, color green. And we also have our advanced options. So, dito po sa advanced option, so pwede nyo pong i-reject yung input. Kapag sure na sure po kayo na wala po talagang ibang data na pwedeng ilagay dyan. However, kung meron naman po, pwedeng show a warning lang. So, baka po kasi meron po tayong mga exception to the rule na hindi po natin may enter kapag nag-reject the input tayo. So, okay na po yung show a warning lang. Kasi po, dito po minsan yung mga outliers po natin. And you can also select if chip or arrow style. So, this time, susubukan po natin yung arrow since na-try na po natin yung chip dun sa male and female. So, then click done. So, once again, makikita nyo po na automatic na 5 or 1. Or meron na po siyang drop down. So, kung gusto niyo pong matanggal, so baka po isipin, sir, gusto ko po ulit gawing blank yung data. So, click niyo lang po yung cell and then hit delete. Automatic na po, magba-blank na po yung atin pong cell. Baka po may nagtatanong dyan na gusto ko pong matanggal po ulit yung data. Ayan, so delete niyo lang po. And mare-retain naman po yung ating data validation. Okay po ba? So, meron po bang question sa atin pong data validation? So, can I see a thumbs up po if wala? Okay, so now, let's proceed with our conditional formatting. So, wait lang, select lang tayo ng data dito. So, male, and select po natin yung 5. Para lang po makita na may ginawa po tayo doon po sa ating mga naunang na rows. So, next po is yung ating conditional formatting. So, close ko po muna yung ating data validation rules. So, sa conditional formatting po is nagbabago yung format ng ating data depende po sa condition na sinaset natin. So, yung kanina, yung sa data po tayo merong binavalidate. Ngayon po, dun naman tayo sa format. May ginagawa. So, saan po ba useful itong conditional formatting natin? So, for example po, nagko-compute po kayo ng grades or nagko-compute po kayo, grades. Tapos, meron po kayong criteria. So, for example, ang criteria nyo po, kapag mas mababa sa 60 is bagsak na. Gusto niyo po maging kulay pula yung grade niya. And kapag mas mataas naman po sa 95, gusto niyo po ma-highlight din. Mayari maging green para po to identify na ito po yung mga magiging honor students ko. Diba? Parang pwede pong ganon yung atin pong conditional formatting. So, in this case, ang hinihingi po sa atin is ibang format kapag yes, and ibang format kapag no. So, paano po tayo maggagawa ng conditional formatting? Or how do we apply the conditional formatting? So, gayahin lang po natin yung instructions na nakalagay dito. So, sabi dito, go to Format tab and select conditional formatting. Then, i-apply po natin yung rule na gusto nating gawin or gusto nating i-enforce dito po sa cell na to.
So, go to format. So, select nyo po yung cell na I7J7. Go to format. Then, click the conditional formatting. So, dito po sa conditional formatting natin, ayan, so meron na po palang rule na nakalagay dito. So, i-delete na lang po natin para malaman natin kung paano mag-a-add ng rule. So, click lang po natin, add another rule. So, here, meron ulit tayong apply to range. So, similar lang po ito nag-work dun sa ating data validation. Isa-select lang po natin kung saan po mag-a-apply yung ating pong conditional format. And then, yung format rules natin is format cell, if. Yan. So, if gusto natin, mapo-format siya kapag text is exactly yes. So, kapag yes yung nakalagay, gusto po natin siya na color. Ano pong color kaya maganda kapag yes? Ano po bang usual na color natin kapag yes? Ano po, no? Green po ba? So, kanina po natin ginagamit yung green. Ayun, so mukhang green po. Sige po, green na lang po gamitin natin since ito po yung pinaka-common. So, dito po, makikita niyo po yung mga format and yung preview kung paano po siya mag-a-appear. So, pwedeng naka-bold and then color green. So, hindi na po natin babaguhin yan. And then, click done. Isa pa po, gagawa po tayo ng isa pa para naman no. So, once again, click po natin yung add another rule and then format cells. So, yung range po natin, check po natin kung tama. Then, if tama, punta po tayo sa format cells and check po natin or select po natin yung text is exactly. So, no naman po dito. No. Kapag no, ang color po usually is red. So, meron, pag clinic niyo po pala, meron po siyang mga format na. Format template or predefined format na pwede niyo pong i-select. So, pwede na po yan. Ginawa ko lang po, red background and naka-bold. And then, click done. So, balikan na po natin yung ating pong cell. So, try po natin i-type. Kung yes, yun. Isa kong bilhin na sa Lucky 3. Tinype po natin yung yes. Naging color green po yung background. And then, naging bold po yung data. Pumapal yung yes na word. How about yung ating no? Yun. Kapag no naman, naging red din po yung background. Okay? So, pwede nyo po yung i-combine, no? Dun po sa ating conditional, ay dun sa ating data validation. In fact, yung ito pong kanina, yung male, na bigla pong magiging blue, and yung female na magiging pink, is a form also of conditional formatting na yun. So, kapag male, magiging blue, kapag female, magiging red. So, are there any questions po for our conditional formatting? Then ako din If wala po, can I get a thumbs up? Kanang sayo mo lang. So for those participants po na medyo mabagal yung internet, no, na hindi po talaga malinaw sa kanila sa pagdating sa kanilang signal, don't worry po because meron po kaming ibibigay ng mga supplemental na PowerPoint for you to review. And nakalagay naman din po doon yung step by step po on how to apply yung mga features po na ginagamit po natin for this training. So, pwede nyo rin pong i-try, no, i-off po yung inyong mga videos para po mas maging less yung bandwidth na kailangan dito po sa ating training. So now, let us proceed with the next feature. Ang gagaling po ng ating mga participants. Yan. So, konti lang po yung nagpapaulit. So, for the next format po natin, or for the next feature, is yung atin pong drag to apply the formula. So,
ano po ba muna yung formula, diba? Bago natin i-apply, ano po ba yung mga formula? So, yung formula po sa MS Excel and Google Sheets is nag-i-start po siya sa symbol na equals or pwede rin po yung mga plus and minus. So, Casual. once na nag-type na po kayo ng equals, Di man ko pwede po kayo regular. mag-select ng mga cell or at least reference ng mga cell para Tsiko kasabot ay. ma-compute po sila or madamay po sila. Makulit sila madamay. Or masama po sila sa formula. So, for Gananong example po, guguan ni dito po kay sa wag ating ko'y idea cell ning gugos. I8J8. So, try para po mausog yung formula. Pero ang nausog lang is yung nasa baba. Kanina po nasa Q12, ngayon nasa R12 na siya. Kaya po hindi nausog yung nasa Q8 kasi nga po dahil sa dollar sign or yung tinatawag po natin na absolute referencing. So dito, okay? So dito na po tayo sa last. Bago po natin ulitin yung mga conditional formatting. So dito, try freezing rows and columns up to cell M3 and L4. So, double check ko po muna kung saan yung M3 and L4. Baka sobrang layo naman pala ng M3 and L4 natin. Yan. So, mukhang malayo po masyado yung M3 and L4 natin. So, ang gagawin na lang po natin is isi-show ko na lang kung paano mag-show ng atin pong freeze pane or paano mag-freeze ng atin pong rows and columns. So, first po is pwede po kayong pumunta sa view, sa freeze, and here makikita nyo po na pwede kayo mag-freeze ng 1 row, 2 rows, or 1 column, 2 column. So, pwede pong pagsabayin yan. Pwede pong parehas na may naka-freeze na row, pwede rin pong pagsabayin na may naka-freeze na column. Eh sir, ayoko pong hanggang 2 lang. Gusto ko po sir hanggang 3 or hanggang 4. Paano ko po gagawin yon? So, to do that, kung gusto niyo po na custom yung number of rows and columns na i-freeze nyo, i-click nyo po kung saan nyo siya gustong i-freeze. So, kung sakali, gusto ko siyang i-freeze dito sa D, yan, dito po. Dito ko po siya i-freeze. Sa D3. So, punta po ako sa format, ay sa view, sa freeze, and you can see na pwede ko pong up to row 3 kasi row 3 po yung currently nakaselect sa akin. Kasi nga po D3, di ba? So row 3. Similarly, sa columns po, up to column D, since column D yung nakaselect. Kapag po nag-change ako ng sinelect na cell, bumalik ako sa format or bumalik ako sa view, nagpunta ako sa freeze, magbabago na po siya. Row 5 and then column E. Kasi po, yun na po yung currently na nakaselect sa akin. So, another option para mag-freeze is if nakikita nyo po itong medyo makapal na lines dito po sa corner or sa upper left part ng akin pong worksheet. Pwede nyo pong i-hover yung inyo pong mouse pointer and then mag-change po yan sa kamay. So makikita nyo po mag-change po yung mouse pointer na magiging kamay. Pwede nyo po siyang i-drag kung saan nyo po siya gustong i-freeze. So yung sa vertical po, syempre, yung column. And then sa horizontal po, yung row. So gusto ko po dyan. Sa C and sa 3. And you can see na kapag nag-scroll po ako, naka-freeze po or hindi gumagalaw yung mga freeze po natin na columns and rows. So, paano po matanggal? So, pwede po tayong bumalik sa view. Lagi ko pong pinipindot yung format. Pero sa view po tayo babalik. Punta po kayo sa freeze. So, no rows and no columns. So, click nyo lang po yan. No rows. So, kita nyo po, bumalik. And pwede nyo pong i-click ulit yung no columns para matanggal yung sa columns. Or alternatively, pwede nyo rin po ulit i-hover yung inyo pong mouse pointer doon sa makapal po natin na linya. And then, i-drag po siya all the way papunta po dun sa
pinaka-start. And then, you can see na wala na pong naka-freeze na column po sa atin. Alright? So, time check po, it's now 9:53. So, magbe-break po tayo ng 10 a.m. So, para po dun sa mga wala na pong questions, pwede na po kayong mag-break early. And then, after ng break, pupunta na po tayo dito sa ating ENCODE na worksheet. So, for those naman na meron pa pong questions, yung mga nagpapaulit, so, i-repeat po natin siya ngayon. So, before ng 10 a.m. So, we have 7 minutes to repeat yung atin pong mga instruction. Okay po?